Mayroon tayong lagpas 80 probinsya sa Pinas at maswerte tayong mabisita ang pinakamaliit sa kanila. Mga locals dito para sila yung butas na itong tunnel. So these boulders came from Mount Iraya. Ito ay matatagpuan sa pinakahilagang parte ng bansa at marami ang nahuhumaling sa angkin nitong ganda. Nakapunta na tayo sa Batanes of the East, sa Tinggalan. Nakapunta na rin tayo sa Batanes of the North, sa Pagudpod. Pero this time, hindi lang mala Batanes yung pupuntahan natin. Sa pagkakataong ito, hayaan niyong isama ko kayo at libutin natin ang mismong Batanes. Good morning, no? Kain mo tayo ng breakfast na kasama dito sa hotel. So let's go. Yun, everything's ready. Alis tayo, lilibutin natin ang North Batan today para explore yung mga magagandang spot dito sa Batanes. So, let's go! So, a brief information lang po about Batanes. So, Batanes po is composed of 11 islands and tatlo lang po dito yung inhabited. Namely, yung Itbayan, Samtang, Batan Island. So, yung Batan Island is meron po siyang apat na municipality. Si Basco, which is the capital of Batanes. Isa pong municipality is Mahataw, Ibana, Uyugan. Approximately or more or less 19,000 po yung population natin. Tawag po sa amin is Ibatan. Kayo po is Ipula, yung mga local tourists. Pagka mga foreigner naman po, kahit itim, puti, or anywhere na country po sila nanggaling, tawag po namin sa kanila is Iputi. Kahit itim, Iputi pa rin. Ang Batanes nabuo siya through series of volcanic eruptions. So dati po siya nakalubog sa tubig dagat. So first stop nung tour natin, dito tayo sa via Rolling Hills. Dito to sa part ng North. And try natin kung dito sa taas. So madulas, di ko alam kung rinig nyo kasi malakas yung hangin. Papakita ko sa inyo kung ano yung makikita dito sa taas. Maganda pumunta rito ng dry season. That's from January, Feb till May, yung summer talaga. Ngayon kasi medyo makulimlim lalo dito. And this is Mount Iraya. Nandito tayo sa Balugan Boulders or sa Balugan. So ito yung Boulder Beach. Dahil nga, puro boulders dito. So isa to sa mga puntahan dito sa Batanes dahil dun sa ganda nung mga boulders na nandito. Ang lalaki. Grabe oh. And yung alon dito, since nga mahangin at nasa dulo na tayo ng Pinas, no? Eh, medyo malakas. Grabe yung daan dito sa gilid oh. Tabi siya ng dagat. A little bit of information from Kuya Albert, no? So, these boulders came from Mount Iraya nung nag-erupt siya. Ito yung mga boulders na tumalsik from the eruption. Tapos habang papalayo sa Mount Iraya, palit yung mga bato. Kaya banda ron, medyo maliit na yung mga bato. And kinoconsider ang Mount Iraya as active volcano. Sabi ni Kuya, though wala naman masyadong activity, pero kinoconsider siya as active. And yung huling pagputok niya raw is like 1454 or something around 1400s. So yun, dun galing yung mga boulders. So yun, nandito tayo ngayon sa may Japanese tunnel. And ito yung isa sa mga entrance niya. Yan yung isa sa mga entrance, papasok dun sa tunnel. And sa tunnel na to, sabi ni Kuya Albert, is merong 5 na butas or entrances. Isa dito, makikita nyo, ito yung isang butas. At para siyang bunker. And hindi tayo makakapasok ngayon kasi kung makikita nyo, may tubig sa loob. Dahil nga nag-uulan, pero end siya. Sementado to. Sementado tong part na to. So, nandito siya sa taas ng bundok. Nakapwesto. Ito yung magiging view nyo. Mula dun sa entrance. Ito yung magiging view nyo. Kita yung Mount Iraya. And mataas talaga siya. Mataas. At ito, pataas pa to.
So, ito yung entrance. Isa sa mga entrance. Tapos, sabi ni Kuya, nag-landslide dito before. Ito yung taas niya. So, medyo nag-ano siya dito. Medyo nag-fill up pala. Tapos, ito yung loob. Hindi nakita masyado. At yan, meron may tubig. So, yung kaninang nakita natin, parang bunker dun is part siya na may tubig pa rin kasi nga nag-uulan palagi. So, hanggang dun siya, malalim. And kitang-kita niyo dito kung paano tinapos. So, grabe. Ayon sa mga kwento is, yung mga Japanese is kumuha ng mga Iwatans or yung mga locals dito para sila yung magbutas nitong tunnel. Grabe. Solid. So next up, nandito kami sa may Pag-asa weather station or tinatawag nilang Tocon Radar Station. Ito siya. So parang sarado siya sa part, pero ito yung itsura niya. And the good thing about this spot is kitang-kita yung view dito. Tingnan niyo. So, may daan pa papunta roon. Yung dagat. And yung pundasyon, Pasita. Ayun siya. Kitang-kita niyo yung view ng dagat pag doon kayo nagstay. Isa siyang luxury hotel and restaurant dito na pwede niyong pagstayan din. So yun, yung radar station, nasa gitna siya ng Mount Iraya. And this is Mount Mataram daw. Mataram means matulis. And Tocon, ibig sabihin, tuktok ng bundok. Kaya Tocon yung tawag. At nakikita na yung tuktok ng Iraya. So inakyat natin yan nung unang punta ko dito. Hinaik namin tong Iraya. Ito yung picture namin. Walang clearing nung umakyat ako dyan. Or umakyat kami dyan. Pero solid yung experience. Itong Mataram, dead volcano daw siya. Sabi ni Kuya Albert. Last stop natin dito sa North Batan is itong Mount Carmel Chapel. Malapit lang siya dun sa radar station kanina. So ito siya, itsura niya. So yun, this is the Mount Carmel Chapel. And yung design niya is hango sa binocular houses, which is yung famous nga dito. Pero this chapel daw, hindi na limestone yung ginamit. And medyo naka-reinforce na raw siya kasi meron na siyang mga bakal sa loob. Yung mga normal na binocular houses dito is just limestones and yung apog yata yung ginagamit. As in, wala siyang steel bars sa loob. This one has steel bars na at currently, inaayos pa rin siya ngayon. So, ito inaayos pa. Medyo bago pa tong semento na to. So, pasukin natin yung loob. So from here sa Mount Carmel Chapel, Mount Carmel Chapel is kitang-kita yung Iraya. Ito, sa gilid lang siya. So this is the chapel, Mount Iraya. So, no? Ganda ng view. Grabe. 2 beauties in one frame. Solid. And grabe yung view dito. Sa side na to. Dagat na talaga siya. Well, sa kabilang side, dagat din naman. So, medyo ginagawa nga yung loob, the renovation pa rin. So, sabi ni Kuya, may nag-donate na isang tao na ayaw magpakilala. Pero, they donated a big amount, just enough to fix yung chapel. Sobrang solid. At dahil nga umuulan nung umaga ay umarkila kami ng motor para balikan ang bayang Rolling Hills na madalas sa postcards lang natin nakikita. So, nandito na tayo sa pinakadulong Philip Road. Dahil wala na ng road dyan. So, kaninang umaga galing na kami dito. Umuulan, so bumalik kami ngayong hapon. Bumalik na kami ng motor. So, welcome to Bayang Rolling Hills. And it's 5:03, which is golden hour. Tingnan nyo yung ganda ng sunset. At nagmotor lang tayo papunta rito.
to complete our North Batan escapade. So yun, binalikan natin itong Basco Lighthouse and aakyatin natin siya sa taas kasi nung last time pumunta kami dito is umuulan. Ngayon maganda yung araw, binalikan namin para makita natin yung taas. So dito sa loob ng lighthouse, meron mga paintings. Same din sa baba. And ito siya paakyat. So yung mga paintings, it shows yung culture ng mga Ivatan dito sa Batanes. Meron pa dun sa taas pero sarado na. Yan. Pero dito na yung pinaka taas. Uy, ganda! Wow! Ito pala yung sinasabi ni Chana, nakita yung sementeryo. Ayun yung cemetery pala nila. Kita nga dito. So hindi na natin pupunta is itong way na to. Doon. Doon tayo galing. So yung unang punta kasi namin dito, North Batan tour kami is medyo maulan yung oras na pumunta kami dito. Kaya binalikan namin ngayon para makita yung magandang view. Yun yung rolling hills na pinuntahan natin. Pero ito yung kita dito. Sabtang yun doon sa dulo. Chill lang yung mga baka dito. Walang ka-problema. Tapos sa baba nito, may makikita kayong I Heart or I Love Batanes na pwede kayo mag-picture. Kasama niyo itong lighthouse mismo. And kitang-kita dito yung dagat. Grabe, ang ganda. Solid talaga ng Batanes.